Curious ka ba kung paano mag-alaga ng isang pugo? Gustong bang malaman kung ano ang step-by-step ng pag-aalaga nito? Ano-ano nga ba ang kailangan upang makastart ka ng ganitong business? Mahirap nga ba ito? Well, tatalakayin lahat-lahat ninyan for today's video. But before we start, don't forget to subscribe to my channel and click the like button. Kasi sa agriculture, sure na sure. Alam niyo ba na ang itlog ng isang pugo ay mas nutritious kaysa sa chicken eggs? Mas highly nutritious ito kumpara sa mga itlog na nabibili natin sa tindahan, which is itlog ng mga manok. So ano nga ba ang first step upang magkaroon ka ng isang pugo business or quail business? Ang una nating unawaan is the land, housing, and equipment. So saan ba pwedeng ilagay ang mga pugo? Saan ba natin to aalagaan? Sa likod ba ng bahay? Ano bang magandang environment upang alagaan ang mga pugo? Ang size or ang kalawakan ng isang lugar sa pugo business ay nakadepende kung ilang pugo yung aalagaan mo. Mostly, yung mga tao na baguhan sa business ng ganito is nagsistart sila sa 50 to 100 na ready to lay na pugo. Meron din namang bumili ng sisiw or 1-day-old na sisiw, silang lang yung nagpapalaki hanggang sa nangingitlog po ito. Mas maganda po siyang ilagay or ang environment ng pugo sa mga lugar na hindi po nakakadisturbo ng mga tao kasi fragile or sensitibo po kasi yung mga pugo. Ayaw nila sa mas maraming tao, ayaw rin nila sa mas maingay kasi nasistress po sila doon. Pwede kayong mag-start ng pugo business sa likod ng iyong bahay na mayroong magandang environment, tahimik, at saka hindi maraming tao, at saka hindi po nakakadisturbo ng mga kapitbahay nyo. Bale, backyard nyo, pwede pong mag-start kayo ng pagbibusiness ng pugo. Lalong-lalo na pag wala kayong own na land. So, syempre, if alam nyo or unawain nyo if pwede or suitable pa talaga yung backyard nyo or yung bahay, likod bahay nyo sa pagpupugo business. Kasi mostly yung mga tao na nagpupugo business, mas prefer nila yung nasa bukid sila kasi hindi po sila disturbo, magandang environment dun sa bukid. At alam nyo ba na mas affordable ang lupa ng bukid kaysa sa city? Kaya naman, mas maganda kapag bumili ka ng lupa, dun ka na sa bukid kasi mas makaka-business ka pa dun. Any business or any type of agriculture business, pwede mong ma-start sa bukid. So, dapat yung land or yung environment ng pugo mo ay mayroong natural air movement. Dapat nakakahinga ang mga pugo mo ng maayos. Dapat malinis din yung kapaligiran nila or yung environment nila. And always, mayroon silang tubig. Dapat may equipment din kayo na feeders, drinkers, tsaka yung light system. Sa kanilang kulungan, pwede kayong gumamit ng kahoy since baguhan naman. So, marami pong diskarte upang makagawa kayo ng kulungan ng isang pugo. Actually, may maraming tutorial dito sa YouTube kung paano gumawa ng isang kulungan ng pugo. So, pwede kayong magamit ng green screen which is affordable lang sa paggawa ng kanilang cages. Make sure rin kapag nagkaroon kayo ng pugo business, mayroon kayong source of water, yung mga tubig. Dapat kasi palagi silang nagkakaroon ng tubig or source of water. Dapat yung environment nila or yung housing is malinis. Kagaya lamang nito, ito po yung karaniwang ginagamit or mga cages ng mga pugo para mas afford. Ginagamitan po nila ng green screen. Kasi mas affordable yung green screen, lalong-lalo na kapag baguhan ka sa business na ito. Pangalawa na dapat nating unawain is yung day-old quail chicks. So, kailangan nyo ng sisiw
upang makastart ng business na pugo. Syempre, after nyo magkaroon ng land or magkaroon ng housing or lugar kung saan nyo ialagaan yung mga pugo, dapat magkaroon din kayo ng pugo, which is mabibili nyo sa Facebook. So, pag wala namang supplier sa lugar nyo, pwede kayong bumili online. Ang importante lang po talaga is ma-chat nyo po yung mga supplier upang malaman ang quality ng pugo na bibilhin nyo. Di ba sabi ko kanina, pwede kayong bumili ng ready to lay na pugo, pwede rin kayong bumili ng day old pugo. Pero base sa mga experience, mas maganda talaga if bibili ka ng 1 day old na pugo. Kasi mas less yung expense niya, kasi mostly depende sa nagbebenta, nasa 15 pesos po yung sisiw ng pugo. Yung mga ready to lay naman is nasa 45 pesos or above, depende sa nagbebenta. Mas maganda kasi na mag-alaga kayo ng sisiw pa, kasi kapag nangingitlog na yung mga inalagaan nyo na pugo, pwedeng kayo na yung mag-aalaga ng kanila mga itlog hanggang sa mapisa ito. So, kapag maraming itlog na napipisa, mas marami ding pugo na aalagaan mo at maraming income. And nagkakaroon ka na ng experience sa pagkakaroon ng day 1 old na pugo. At saka, mas makakales ka kapag yung mga day old chicks yung mga una mong binibili, kasi nga nasa 15 lang yung mga halaga ng mga chicks na yon, or nakadepende lang sa nagbebenta. Pero mas makakales ka talaga ang presyo ng mga day old chicks compare sa mga ready to lay, kasi baka yung mga ready to lay, yung mga binibenta ng mga supplier is mga matatanda na hindi lang natin alam. So mas importante talaga if mas maganda kapag yung mga sisiw pa yung pugo, kasi ikaw mismo yung nag-aalaga sa kanila hanggang sa nangingitlog sila, hanggang sa nakakapulo sila ng maraming chicks. So, maraming mga pugo, marami ding income or marami itlog din ang makukuha natin. Next nating unawain is yung mga feed or mga pinapakain natin sa mga pugo. Importante po talaga yung mga feed para mag-increase yung quality ng meat nila or karne at saka yung mga itlog nila. Kasi alam naman natin kapag matanda na yung mga pugo, pwede na natin itong katayin. Dapat naiwas tong tubig sila at pagkain para maiwasan yung mga disease or unhealthy na mga pugo. Dapat nyong pakainin yung mga sisiw ng mga starter. Ngayon, ang updated na presyo ngayon sa mga feeds ng mga pugo or sa mga manok is nasa 45 above yung kilo nila. Nakadepende lang din kung saan kayo bumibili. Again dapat nagkakaroon sila ng water resource always at saka yung pagkain nila, kasi yung pugo prone kasi sila kapag hindi sila binabantayan ng weight loss or namamayat po sila, nagkakaroon po sila ng sakit. At kapag hindi po sila pinapainom, nagkakaroon sila ng dehydration. Pwede nyo silang pakainin ng millets at saka yung mga mais. Magandang alternatibo yung mais kasi affordable lang naman yung mais kapag binili natin ito sa palengke. Ang next nating aalahanin is yung management and labor. So, sino ba yung magmamanage ng pugo business mo? Ikaw ba yung magmamanage nito? So, kapag ikaw ay nagtatrabaho, sino ba ang nagbabantay ng mga pugo? Or kapag ikaw ay nagtatrabaho, sino ba yung nagmamanage sa mga customer upang makomply yung mga binibili nila or yung mga orders nila? Sino ba yung nagpapainom ng tubig ng mga pugo? Sino ba yung nagpapakain sa kanila consistently ng mga feeds or mga pagkain? Yan yung isa sa factors na dapat nating unawaan, kasi ang pagbibusiness ng pugo dapat todo bantay ka talaga, kasi dapat consistent yung pagpapainom mo nila ng tubig, pagpapakain mo sa kanila, kasi yung mga kinakain nila is malaking epekto sa quality ng itlog at saka yung mga meat nila or sa health ng pugo. And the next is the capital. So, dapat nating unawain ang capital or kung ilan yung mga expenses na ma-incur sa pagbibusiness or pagpupugo business. So, dapat natin niyang unawain bago tayo mag-proceed sa pagbibusiness ng pugo. Kasi, sa business na ganito, risky talaga when it comes to financial. Kasi nga,
dapat mo unawain yung magkano yung mga gastusin or mga expenses mo monthly. Like for example, yung mga utilities, magkano yung mga feeds, yung mga ganon. At saka, magagastos ka pa sa mga feeders, drinkers, sa mga equipment, and iba pa. At saka kapag magkakaroon ka ng labor, syempre may tagabantay ka. So syempre is gastos na rin 'yun sa business mo. Tsaka kapag gusto mong magkaroon ng land, so syempre gastos na rin 'yun kasi nag-invest ka na sa pagbi-business mo eh. So bumili ka ng land upang magkaroon ng business. So part na rin 'yun sa capital or pagsa-start ng business mo, which is ang Pugo business. Pero don't worry guys, if you enter into a business world kagaya nito, mas importante talaga na marunong kang makikimmunicate sa mga customer mo para more customers, mas madaling ma-return yung mga na-invest mo sa business mo. So, bali yung mga expenses mo, mababawi mo rin kapag marami kang customers. Tsaka, mas maganda talaga na may attitude tayo na marunong tayo makipag-communicate and mag-advertise sa mga customers natin. Sa capital naman, pag wala ka namang ipon, may mga ways naman like kapag may trabaho ka, meron ka namang ways para umutang, pero mas importante talaga na mag-ipon ka muna kasi nga hindi ka liable ng ibang tao kundi sa sarili mo talaga. Wala kang liabilities kumbaga. So mas better talaga if mag-ipon ka. Kaya naman sa mga nanonood ngayon nga mga OFW, baka naman ito ang sagot sa mga pangarap mo, yung pagpugo business. So habang nandyan ka pa sa ibang bansa, magplano-plano ka na kung ano yung mga business na pwede mong ipatayo para pag uwi mo ng Pilipinas, makikita mo yung improvement, yung mga worth ng mga ipon mo. Lastly is ang napaka-importante sa lahat, which is yung market or customer. So dapat alam mo kung sino yung mga target customer mo. So mostly sa ganitong business, yung mga target customer mo talaga is yung mga nagbebenta ng mga quick-quick, nagbebenta ng mga pagkain sa street, yung mga taong may restaurant, or para naman magkakaroon ka ng mataas na income, pwede mo naman i-advertise yung sariling business mo sa online, i-persuade mo yung mga friends mo, yung mga family relatives na i-promote yung business mo. So, napaka-importante po talaga ng pagmamarketing or pagko-customer kasi dito natin malalaman kung mataas ba yung demand ng business, which is yung Pugo business. Sa panahon ngayon, uso na rin yung mga pugolot or balot na pugo and iba-iba pa kasi itong business na to is maganda talaga to when it comes na yung owner naman is marunong mag-market. Dapat marunong kang mag-market, maganda yung personalidad mo sa mga customer mo, and tsaka dapat unawain mo kung ano yung mga abilidad mo sa pagkakaroon ng loyal customers. Ano yung mga target market mo, sino-sino yung mga customers mo, and saan ka pwede makakuha ng mga customers, anong tools ang gagamitin mo upang ma-promote or ma-advertise yung mga business mo. Kagaya naman ngayon na we are prone to technology, so maganda rin na i-promote mo yung business mo sa online, sa TikTok, dito sa YouTube, or kahit saan nga online platform na alam mo na makaka-benefit sa business mo. So, that would be all guys. Dito lang nagtatapos ang video na to. Sana naman may natutunan na naman kayo or new knowledge na naman nakukuha sa video to. Thank you so much for watching. See you next in my video.